Sama-sama tayong magiging saksi! Tuloy-tuloy ang ating pagsaksi sa kalsada palabas ng Metro Manila, bus terminal at pantalan ngayong Miyerkules Santo. Ang pinakabagong balita mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, North Luzon Expressway at Batangas Port. Ihatid po namin maya-maya lang. Iganunahin natin ang NLEX kung saan nagkaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko kani-kanina lang. At mula sa NLEX, saksila si James Agustin. James, kamusta na? Igan Pia, hanggang sa mga oras na ito ay may pila pa rin ng mga sasakyan at mabagal ang usad sa cash lanes ditong Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Para sa mga kapuso naman natin na may RFID ay maluwag dun sa RFID lanes. Malayo dun sa sitwasyon na naabutan natin dito sa Toll Plaza kanina. Pero may ilan tayong mga kababayan na hanggang ngayong gabi ay nasa iba't ibang bus terminal pa rin sa Cubao. Umaasa na makakakuha sila ng ticket dahil fully booked na ang maraming biyahe. Pasado alas 7 ng gabi, dagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao. Si Gestoni na biyaheng Camarines Sur kasama ang mga katrabaho, umaasa makakakuha ng ticket. Mahirap, lalo na ngayong Holy Week. Mahirapan talaga, maraming pawing probinsya. Maghanap kami, meron naman yan, masasakayan mamaya. Magtsatsaga na mag-antay. Ang ibang pasahero hapon pa nakapila, pero gabi na wala pa rin silang ticket. Tulad ni Jelly Ann na pauwing Camarines Norte. Magtsatsaga po kasi uuwi kami. Wala naman kaming choice. Kailangan namin magtsaga. Gano'ng kahirap para sa inyo? Sobra ko. Kanina pa kami pagod. Wala kami maupuan. Fully book ang biyahe ng air-conditioned buses patungong Camarines Norte at Camarines Sur hanggang March 29. May mga ordinary bus naman para sa mga chance passenger. Pila rin ang mga chance passenger sa bus terminal na ito. Fully book ang mga biyahe patungong Baguio, Zambales at Pangasinan. May mga extra bus naman na babiyahe dahil nakakuha sila ng special permit sa LTFRB. Samantala, bandang alas 8 ng gabi, mabagal ang usad ng mga sasakyan pa northbound, papalapit ng Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX. Ang tail end umabot na sa Bagong Barrio Overpass. Sa mismong toll plaza, mabagal ang usad ng mga sasakyan na nakapila sa cash lanes. May pila rin maging sa RFID lanes. Ayon sa pamunuan ng NLEX, may isang aksidente na naitala kaninang alas 5 ng hapon sa area ng Balagtas northbound. Wala naman daw nasugatan at agad na natanggal ang 3 sasakyan na aksidente. Umabot din sa 43 sasakyan ang nasiraan sa expressway ngayong araw na kinilangang hatakin sa pinakamalapit na exit. Samantala, Igan Pia, ito nakikita nyo na pila ng mga sasakyan ay lahat po yan ay sa cash lanes nitong Balintawak Toll Plaza. Kung tutusin po ay nabawasan na yan kumpara kaninang hapon hanggang ngayong gabi. At pagkatapos naman po dito sa Balintawak Toll Plaza ay makakaranas pa rin ang pagbagal ng daloy ng trapiko ayon sa pamunuan ng NLEX hanggang sa area ng Mekawayan, Bulacan. Pero paglagpas nun ay maluwag na daw po ang daloy ng trapiko. Samantala, libre din po ang towing service para sa mga Class 1 vehicles sa pinakamalapit na exit hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo. Diyan muna yung latest mula dito sa North Luzon Expressway. Para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Dagdag naman ang mga bus na patungong Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Saksi live si Jamie Santos. Jamie. Igan, habang palalim ang gabi, mas dumarami ang dumarating na pasahero dito sa PITX ngayong Miyerkules Santo. Sa entrada pa lang ng PITX, pila na ang mga pasahero. Mahigpit ang security inspection sa mga bagahe. Ang ibang bagahe, pinapaamoy pa sa mga canine dogs. Simula nitong March 22, nasa 55 ang mga nakukumpiskang ipinagbabawal na gamit sa terminal. Tulad ng butane, gunting, kutsilyo, cutter, itak at iba pa. Ang ina naman sa inabutan naming pasahero dito sa PITX, mas maagang nagpunta rito kahit pang pasado alas 8 ang biyahe pa Camarines Norte. Alas 5 pa lang ng hapon, nandito na sila sa terminal. Inasahan na raw kasi nilang ngayon ang dagsa ng mga pasaherong pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Para po hindi mahirapan. Walang trabaho pa rin, 4 na araw. Kaya umuwi muna.
Bagaman ngayong Miyerkules Santo ang inaasahang dagsa ng bulto ng mga paserong uuwi ng probinsya, hindi naman nahirapan ng ilang nakausap namin na ngayong araw lang bumili ng tiket panaga. Saglit lang po yung pagbili ng ticket. Opo. Hindi pa daw po fully booked. Hindi pa naman. Ayon sa pamunuan ng PITX, handa ang mga bus sa terminal para sa ligtas na paglalakbay ng mga pasahero sa kanilang destinasyon para sa Holy Week. Bagaman fully booked na raw ang mga biyaheng pa Bicol, nagdagdag raw sila ng mga bus. Nag-add po tayo actually ng mga bus units para po ma-augment yung mga pasahero nating darating. No? So for Bicol, Visayas and Mindanao, nagdagdag tayo ng 82 units para po ma-accommodate natin lahat. Wala rin daw pagtataas sa ticket sa terminal. Kung may maningil man daw, agad na i-report sa kanilang tanggapan. Wala daw kasing pinahintulutan ng LTFRB na magtaas ng kanilang pamasahe. Bawal po yun magtaas no, dahil hindi po yan napayagan ng LTFRB. Na-check nga po natin yung pasahero na yun na nakabili ng mas mahal na ticket. Actually, ang nabili nyo po kasing ticket ay mas luxury bus po. So may CR po, kaya hindi naman po siya nagtaas. Para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero sa terminal, bukod sa security ng terminal, may assistance desk pa ang PNP rito. Igan, inaasahan ng pamunuan ng PITX na aabot ng 200,000 passengers ang darating dito sa terminal ngayong magdamag hanggang Huwebes Santo. As of 9 p.m., nasa 178,402 passengers na ang dumating dito sa terminal. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mahabang pila naman ang sumalubong sa mga pasahero at sasakyan na sasampa sa Roro sa Batangas Port. At may kinumpis ka rin mga patalim, mga gamit na madaling magliyab, pati hilaw na karne. Saksi live, si Denise Abante ng GMA Regional TV, Southern o Balita, Southern Tagalog. Denise? Pia, mag-aalas 8 na ng gabi kanina at hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasaherong magtatawid dagat dito sa Batangas Port. Kasabay nga ng buhos ng mga pasahero kanina, nagsagawa ng inspeksyon ng PNP Calabarzon sa loob at labas ng Pantalan. Magtatalaga rin sila ng assistance desks dito sa Batangas Port. Mas pinahigpit pa ang seguridad sa Batangas Port ngayong dagsa ang mga biyahero. Naka-maximum security na rin ang PNP sa loob ng Pantalan, katuwang ang pamunuan ng PPA-PMO Batangas. Naka-deploy sa iba't ibang kalsada, simbahan at iba pang place of convergence ang mahigit 7,000 na pulis. Generally peaceful. Wala namang mga major incidents na nangyari. But then, Wednesday pa lang ngayon, meron pang Huwebes, Biyernes, Saturday and Sunday. So, ang inyong kapulisan dito sa Southern Luzon, particularly dito sa Police Regional Office 4A ng Calabarzon, maximize yung police presence or police visibility sa mga tourist destination, and na-identify na rin natin yung mga simbahan na pinupuntahan ng mga kababayan natin pagdating ng Semana Santa. And meron din tayong 2,000 plus na mga volunteers, no? Kasama din yung mga barangay tanod, to include itong mga kasamahan natin sa EFP, meron din tayo sa BGMP. Mahaba ang pila ng mga sasakyang sasampa sa Roro sa labas ng Batangas Port kaninang umaga. Pila rin ang mga pasahero pagpasok sa Passenger Terminal Building. Mabuti na lang, online nag-book si Aaron para sa kanilang summer pasyal sa Puerto Galera. Expected na po na marami po talagang uuwi sa kanilang probinsya, kaya po, yes po, mag-walk-in. Kaya mas okay po na mag-online booking po para less hassle po. Ngayong Miyerkules Santo ang huling araw ng pasok o trabaho ng maraming empleyado. Baga-bagahe pa rin ang bitbit ng mga magbabakasyon. Pero si Francis, natuto na raw sa mga nagdaang biyahe niya. Kaya isang backpack lang ang dala niya, Papinamalayan, Oriental, Mindoro. Merong ganun, na sumasabit yung nalalaglag, ganun. Mula nitong linggo ng palaspas hanggang Martes Santo, pumalo sa mahigit 31,000 na mga nagtawid dagat ayon sa PBA. Ayon sa PPA Batangas, may biyahe pa rin ang mga barko hanggang sa Biyernes Santo. Magkipag-cooperate tayo doon sa security measures na pinatutupad para po sa ating pong seguridad, kaligtasan. At sinisiguro naman ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na magiging maalwan
ang inyong karanasan. May nakumpiska pa ring hilaw na karne sa Pantalan na mahigpit na ipinagbabawal kasama ang mga patalim at combustible items. Paalala naman ng Philippine Coast Guard sa mga pasaherong nagvi-video habang naglalayag, iwasang pumunta sa gilid ng barko para iwas disgrasya. Sabihan na rin po namin yung mga crew na bantayan po yung kanilang mga pasahero na mag-ikot. Kaya ayon sa Philippine Coast Guard, as of 6 p.m. kanina, mahigit 31,000 outbound passengers na, habang 21,800 passengers na dito sa Batangas Port. Bukas hanggang sa mga susunod na araw, inaasahan pa ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Pantalan. At live mula rito sa Batangas Port para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Nagdulot ng baha sa ilang bahagi ng Baguio City ang ilang oras sa pagbuhos ng malakas na ulan. Sa City Camp Lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry, 14 na sakyan ang nalubog sa baha dahil sa pag-apaw ng tubig sa siltation dam. Umabot sa 7 talampakan ng lalim ng baha. At nakikitang sani ng baha, bumarang basura sa drainage. Kada linggo naman naglilinis sa siltation dam, kaya paniwala ng barangay na anod patungo sa kanilang lugar ang basura galing sa ibang barangay. Sa ngayon humupa na ang baha. Hindi na rin muna pinapayagan ang pagpapark malapit sa siltation dam. Arestado ang 6 na suspect na nagpapanggap umanong opisyal ng gobyerno para makapang-scam. Nagpapakilala umano ang mga suspect na konektado sa NIA, DPWH at DBM. Saksi, si John Consulta. Walang kawala sa mga tauhan ng NBI-NCR ang 6 na suspect sa umano'y tangkang pang-i-scam sa Mandaluyong City. Na-recover sa operasyon ang 500,000 pesos na mark money at mga blueprint para sa proyektong ginagamit ng grupo sa kanilang modus. Ayon sa NBI, nagpapanggap ang mga suspect na mga opisyal ng gobyerno para mapakagat ang kanilang target sa scam. Organize yung grupo nila kasi doon sa grupo nila may nagpapakilalang taga NIA, may nagpakilalang taga DPWH, may nagpakilalang piskal, tapos taga DBM. Tapos may dala-dala silang dokumento. Napag-alaman din ng NBI na ang dalawa sa mga iniresto may patong-patong na kaso ng estafa at arrest warrant dahil sa kasong paglibag sa bouncing check law. Sinubukan namin kunan ng payag ang mga suspect pero tumanggi sila. Nakumpirma ng NBI na totoong may dam project ang National Irrigation Administration kaya iniimbestigahan nila kung sino ang kasabwat sa paglabas ng project na ipapabidding pa lang. Ayon sa National Irrigation Administration, di konektado sa NIA ang sinuman sa narestong suspect ng NBI. Nagabala ang NIA sa publiko na mag-ingat at i-report agad sa mga otoridad ang ganitong mga alok. Kinundina naman ng DBM ang anilay panloloko sa publiko. Panghihikayat nila magsumbong agad sa mga otoridad. Kakasuhan na natin sila ng stapa saka usurpation ng official functions. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.